Magandang araw na naman po sa ating lahat mga ka-agri, and welcome back na naman po dito sa aming channel. So, sa video natin ngayong araw mga ka-agri ay pag-uusapan lang po natin kung bakit nagpaparami at nag-upgrade na rin po kami ng alaga naming native na manok. So, bago po natin ituloy or pag-usapan, ay kayo po muna inaanyayahan namin na mag-subscribe kung kayo pa po hindi nakakapag-subscribe. And pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update naman po kayo pag mayroon po kaming bagong i-upload na videos. So, ayun nga mga ka-agri, ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung bakit nagpaparami po kami ng alaga naming mga manok na native at kung bakit ina-upgrade na rin po ito namin. So, dito po kasi sa aming farm ngayon mga ka-agri ay marami pong klase na breed ng manok ngayon na nandito na inahin po mga ka-agri. So mayroon po tayo ditong inahin na offspring ng Dongtao at Brahma. So ito po yung isa natin mga ka-agri. So mapalad po tayo sa inahin na to mga ka-agri dahil napakarami na pong sisiw ang naibigay sa atin ito. And mayroon din po kami ditong Brahma na krinos sa Decal Brown, offspring din po yan. And mayroon po kaming pure na Huluano, pure na native, and yung mga Huluano natin na ngayon mga ka-agri na krinos sa iba't ibang inahin natin. So bakit po namin krinocross mga ka-agri? Para po mas mapalaki natin yung ating mga alagang manok and mas mapabigat sila mga ka-agri. So yun po yung aming pakay doon kaya krinocross namin. And kahapon pala mga ka-agri is namisa na yung ating pinalimlim na itlog ng Brahma. So 12 out of 12 po na itlog is napisa po lahat. So hindi ko po siya dito nilagay mga ka-agri. So sa kabila po natin nilagay. Dahil nga po sa sahig nito mga ka-agri, yung interval po ng kawayan ay medyo maluwag po yung iba. So may chance po or may na malaglag yung ating mga bagong sisiw. Kaya ang ginawa po natin mga ka-agri is nilipat ko na lang po itong 6 dito dahil mas malalaki na po sila. And itong dalawang may medyo mahina ay hiniwalay natin mga ka-agri. And yung bagong mga pisang sisiw natin is doon po natin nilagay. So ayun mga ka-agri, ganun po yung ginagawa ko ngayon. Bali nagdadagdag po tayo ngayon ng ating mga inahin. So kailangan po kasi natin mapabilis ang pagpaparami. So ayun po mga ka-agri, yung isa is yan po ay anak din po noon yung magandang inahin natin and sa Huluano nating rooster. And ito mayroon tayong pure mga ka-agri na hulo. So pinapalaki lang natin and papakawalan na rin natin mga ka-agri para maging inahin din po, dagdag inahin natin. And ayun nga, mayroon pa tayo ditong isa. Maganda sana to mga ka-agri. Kapatid din po ng isa na yon. So ang nangyari ito mga ka-agri, so tingnan nyo yung balahibo niya ay medyo basa. May sipon po siya, so ginagamot natin siya mga ka-agri para makarecover. Pero hindi na po natin siya iwanan na gagawing inahin kasi nga po nagkasakit na po siya mga ka-agri. For dispose na po yun. And ayun nga, bakit po tayo nagpaparami? So nagpaparami tayo ngayon mga ka-agri dahil nga po ang hinahanap po sa atin ngayon ay mga native na manok. So may mga heritage tayo mga ka-agri. Pero mas hinahanap po ngayon sa atin ay yung native na manok. Kaya para hindi po tayo malugi mga ka-agri sa ating pag-aalaga, ay kung saan po yung hinahanap ng customer, ay yun po yung paparamihin natin. Kaya sa ngayon po ay talagang nagpaparami po tayo ng ating mga alagang native na manok. At ina-upgrade talaga tayo, nag-upgrade talaga tayo mga ka-agri para hindi naman po tayo malugi sa pag-aalaga, lalong-lalo na sa timbangan mga ka-agri. Dahil ang pagbibenta po namin dito mga ka-agri ay per kilo. So ito po ay isang batch ng aming mga sisiw mga ka-agri. Bali 10 piraso po ito mga ka-agri. And yung 4 po dito ay yung ating pinapisang itlog ng ating alagang Brahma. So napisa po lahat yung 4. And yung 6 is ito po ay krinos natin yan sa ating Huluano na rooster.
And dito mga ka-agri is, ito po yung 13 heads dati na ginamot natin. So, dalawa po dito ang hindi nakasurvive. And sila po ay magaling na. Kaya lang yung isa mga ka-agri is kasama po doon kanina sa isa doon na medyo mahina. So, ginagamot po natin sila para sila naman po ay makarecover. And dito naman sa kabila mga ka-agri, ito po yung native natin na 10 piraso rin. O pinapalaki natin sila dito mga ka-agri. So hindi na po natin sila pinakawalan muna. So di ba nabanggit natin noon na papakawalan natin yung ating mga sisiw. So ang nangyari po mga ka-agri ay mayroon po kasing predator kaya kailangan mag-adjust po tayo mga ka-agri. So kung uubusin po ng predator yung ating mga alaga ay wala po tayong may bibenta. And ito na po mga ka-agri yung binaba nating sisiw. So magaganda po sila mga ka-agri. Tignan nyo po yung paa. Talagang Brahma po yung ano nila mga ka-agri, yung inahin, pure. And yung rooster po dito mga ka-agri is Black Astrolorp. So ayun nga, sayang nga mga ka-agri dahil hindi ito pure. Meron kasi tayong rooster noon mga ka-agri, ay nagkasakit po siya. So napabayaan. And sinubukan naman nating gamutin pero hindi na talaga nakasurvive mga ka-agri. So ayun po mga ka-agri no, kung saan po yung hinahanap ng customer, yun po yung paramihin natin para hindi po tayo nalulugi or hindi po tayo malulugi. So hindi bali na pong native or native lang na sinasabi nila yung alaga natin. Kung nandun naman po yung hinahanap ng customer, so doon po tayo magpo-focus mga ka-agri. So marami din po tayong magagandang breed ng manok mga ka-agri. May decal brown tayo, may Black Astrolorp, and meron din po tayong Brahma. So wala naman pong problema sa ating mga heritage. Dahil po yung mga heritage natin is for table eggs. Binibenta po natin as a table eggs. And binibenta na rin po natin sa sarili nating tindahan mga ka-agri. Kaya kahit yung mga heritage natin mga ka-agri ay gusto nating paramihin ngayon dahil gusto natin mag-expand. So kulang na kulang pa po yung supply sa ating egg production. At lalong-lalo na po dito sa ating mga native na manok mga ka-agri. So yung buyer po nandyan na mga ka-agri sa native, ang problema wala po tayong may bigay. So may nabibenta man po tayo ngayon, pero pa isa-isa. So nung kagabi is nakabenta tayo ng 2. And may mga available pa dito. Kaya lang nagtitinda rin po kasi ako ng mga calves mga ka-agri. Pinapaubos ko muna yung cal bago ko ibaba yung mga bagong native natin. Kasi nga sa sobrang init ngayon mga ka-agri, yung mga calves po natin ay medyo nag-umpisa na pong magkasipon at halak. So gusto ko munang ubusin bago ko po sila ibaba. So yung mga to mga ka-agri, ito is hybrids po ito. May kapatid po yung isa. 2 po silang rooster. So ito pwede na po nating ibenta yan kasi nasa 1 kilo na mahigit. Kaya lang is sa susunod ko na lang sila ibababa. Dahil nga po sa unahin po na nating ubusin yung aming mga alagang ay yung mga binibentang calves. So sa ngayon mga ka-agri, itong mga paisa-isa or 2, 3 na ibibenta natin, hindi pa po sa buyer natin yan mga ka-agri. Kumbaga sinasama lang natin sa display sa aming mga cal. So nabibili naman po mga ka-agri, kaya maganda rin po na may sideline akong cal mga ka-agri. Dahil na-display po natin yung mga pwede nang ibentang manok mga ka-agri. And pag nakapag-produce na tayo mga ka-agri, ayun, bali susupplyan na natin yung ating isang buyer nang hinihiling po sa atin is kahit 10 lang muna kada week. Per week po mga ka-agri, kahit 10 lang muna, yun lang muna yung kanyang hinihiling. So may isang buyer pa po tayo mga ka-agri, yun naman ang gusto niya is bultuhan. So ang nangyari po sa atin last year mga ka-agri, dahil nga sa bultuhan ang gusto niya, is binenta po natin talaga lahat ng pwedeng mga manok natin. And ang nangyari, natigil talaga tayo mga ka-agri, nag-produce na naman tayo ng mga gagawing inahin. So ito, inantay natin lumaki itong mga to. And buti na lang ito mga ka-agri, naisipan kong i-cross sa Huluano yan mga ka-agri. So nung krinos natin ito, nag-umpisa na pong dumami yung ating mga sisiw ngayon. So ayun mga ka-agri, kung saan po yung hinahanap mga ka-agri ng ating mga buyer, yun po yung
paramihin natin para tayo po ay kumita, para hindi po tayo malugi sa pag-aalaga po ng kahit anong hayop mga ka-agri.